mga malalaking proyekto at hindi malilimutang ligasiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Number 1. Classrooms. Target, 1,700 na classrooms ang maipagawa sa loob ng isang taon. Subalit, 22 classrooms lamang ang natapos at siya mismo ay hindi makapaniwala. Nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Meanwhile, ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, Oh, madam, baban to. so for 2025 po, Out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Number 2. Flood control na na-overwhelmed. 5,500 flood control ang ipinagyabang sa SUNA. Subalit ghost flood control projects lang pala. Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Maraming nagsasabi na nasa ng mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Nag-inspeksyon ako at sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gunuho. At yung iba, guni-guni lang. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Ang resulta, lubog sa baha ang maraming lugar sa ating bansa. Kaya ang solusyon ng Pangulo, ipunin ang tubig ulan para iwas baha. At least this project is finally collecting water. It's just not the kind we expected. Number 3. 6 million housing. Target, 1 million na pabahay para sa mga Pilipino ang maipagawa. Bawat taon, 6 na milyon na pabahay sumatotal sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Sinungaling ka! Subalit ang natapos at na-turn over sa loob ng 3 taon ay 1,900 housing pa lamang na malayo sa katotohanan. Nabudol na naman ang mga mamamayan. Ang nagte-turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. What? That's the real number po ng 4PH. Pastilan! So weird! Number 4, 20 pesos per kilo na bigas na ang tindahan ay hindi mo makita. Ang pangako ibibenta para sa lahat. Sa realidad, para sa mga senior citizen at PWD lang pala. Tapos limitado pa at sa piling lugar mo lang makikita. Imbes na matuwa, ay nagalit ang taong bayan sa pagsisimula ng 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture sa Cebu City. Ang dahilan, sa halip na magsilbing konkretong tugon sa kagutuman, ang programa ay tinawag na propaganda matapos ilagay ang mukha ni Marcos Jr. sa packaging ng bigas, kahit malinaw na hindi naman galing sa sariling pondo ng Pangulo ang pambili nito. Hindi napigilan ng ilang netizen na maglabas ng saloobin kaugnay ng programa sa unang araw ng buwan ng Mayo. Kitang-kita raw kasi ang larawan ni Marcos Jr. sa packaging na tila pinaparamdam sa mga tao na personal itong ayuda mula sa kanya. Pero malinaw, pondo ito ng gobyerno, buwis ng taong bayan at hindi mula sa bulsa ng Pangulo.
Number 5, palay nakakatanim pa lang, maha-harvest na agad. Sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season... Gunggong! Barinig kita sa mukha! Number 6, binigyan ng schedule ang bagyo, subalit ayaw sumunod. Ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Nung alala na siguro, naalala pa natin na mag-umpisa ang bagyo, uulan-ulan na mga Hulyo. Pero darating na yung bagyo, pero Agosto, tapos na. Kaya yun lagi na kasanayan natin. Ngayon ay iba na kung kailan-kailan tumadating ang ulan. At pagdating ng bagyo, sabay-sabay nagdadatingan at napakalakas ang pagbagsak. Number 7, build better more program infrastructure projects na hindi mo gaanong makita dahil walang masyadong nagawa. Number 8, free public wifi na pag-click mo ng enter, pupunta pa sa Hong Kong at Singapore bago bumalik sa bansa dahil sa sobrang hina. Paano mapalalakasin ang wifi dito sa Pilipinas? Maraming paraan. Meron na nga nagsisimula na nakausap ko. There are 2 companies na maglalagay dito ng data bank. Kasi pag-click mo ng enter, yung kung ano yung ginugol mo, let's say, pupunta pa yun sa Hong Kong, pupunta pa yun sa Singapore dahil wala tayong data center dito. So doon, tapos bago babalik. Pastilan! So weird! Number 9, nag-top 3 ang Pilipinas sa Southeast Asia bilang pinakakurakot na bansa. Number 10, pag-aproba sa pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang nag-aproba, subalit nang magkabistuhan na sa kanilang mga ginawang anomalya, ay naghugas kamay ang walang ya. Ayon kay PBBM, ay wala daw siyang alam sa kanilang ginawa. Sorry.